Tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagka-maaasahan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya't tinanong niya ang eunuko, "Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" Sagot nito, at si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit. Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. "May tubig dito," sabi ng eunuko. "Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Maaari
kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwan-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumaksak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Tayo pong lahat, pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunman ay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito.
at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nang sinabi ni Jesus na siya ang pagkaing nagbibigay buhay at kailangan natin siyang kainin, ang kahulugan nito ay parehong literal at hindi literal o figurative. Una ay literal. Talagang dapat nating kanin si Jesus ang kanyang laman upang tayo ay mabuhay. At kailan ito nagaganap? Sa ating pagtanggap ng banal na komunyon. Iniwan ni Jesus sa atin ang sakramento ng kanyang katawan, ang Eucharistia. Sa anyong tinapay, pinapakain niya tayo ng kanyang sarili, literal. Ang tinatanggap natin hindi lang basta tinapay pag tayo'y nagkukomunyon. Ito'y si Jesus mismo sa anyong tinapay. Kaya yung banal na Eucharistia, sinasamba din natin. Kasi hindi yun tinapay. Hindi na tinapay. Anyong tinapay lamang, pero yon ay si Jesus na muling nabuhay. Kaya nga literal na kinakain natin ang Panginoon para tayo ay mabuhay. At sana tuwing magsisimba tayo, nakakapagkomunyon tayo. At merong iba, pag nagsisimba, hindi nagkukomunyon. May mga dahilan marahil. At sana ay yung mga dahilan kaya hindi tayo makapagkomunyon, lalo na pag nakagawa tayo ng malaking kasalanan na dapat nating ikumpisal muna, sana ay maalis muna natin para tuwing tayo ay nagsisimba, tuwing tayo ay nagmimisa, matanggap natin si Jesus mismo sa banal na komunyon. At ang sabi niya, ang kumain sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yun ang unang kahulugan, literal. Nung sinabi ni Jesus, dapat ninyong kanin ako, literal natin itong ginagawa sa banal na komunyon. Pero ito rin ay hindi literal. Ito rin ay figurative. Nung sinabi ni Jesus, kanin ninyo ako, ibig sabihin, tanggapin natin siya sa ating puso. Makinig tayo ng kanyang salita at sumampalataya sa kanya. Hindi lang tayo basta nagkukomunyon nang wala tayong pananampalataya. Yung pananampalataya nagkaroon tayo dahil una nating tinanggap ang kanyang salita bilang pagkain ng ating puso't kaluluwa. Kaya yung unang pagbasa natin, kwento ng isang eunuko na nagbabasa ng banal na kasulatan. Natagpuan siya ni San Felipe. Si San Felipe ang nagpaliwanag sa kanya ng salita ng Diyos. Pinakain muna ang eunuko na ito ng pagkain ng salita ng Diyos. Si Jesus din yun, ang salita ng Diyos. Kaya nung makapakinig yung eunuko na hindi pa Kristiyano noon, nung marinig niya ang paliwanag at pagpapahayag ng salita ng Diyos, sumampalataya siya, siya ay nagpabinyag. Kumain siya ng salita ng Diyos. Kinain din niya si Jesus bilang pagkain na nagbibigay buhay. Hindi literal. Kaya yung makinig ng salita ng Diyos, mahalaga rin. Kaya nga, hindi lang tayo basta nagkukomunyon. Nakikinig muna tayo ng salita ng Diyos. Ang misa may dalawang major na bahagi. Una, yung
pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kumakain muna tayo ng salita ng Diyos. Kaya dalawa ang lamesa. Ito, lamesa ito. Mesa ng salita ng Diyos. Mamaya, mesa ng katawan ni Kristo. Yan yung dalawang mesa kung saan kumakain tayo. At hindi pwedeng mawala ang isa. At hindi pwedeng paghiwalayin. Pag pinaghiwalay natin, meron yung iba, komunyon lang ng komunyon, pero hindi naman nakikinig ng salita ng Diyos. Komunyon ng komunyon, pero hindi pinalalalim ang pananampalataya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya maraming mga nagkukomunyon na uuwi sa mga pamahiin. O kaya komunyon ng komunyon, pero masama pa rin ang ugali. At hindi nasusunod yung mga aral ng Panginoon. Pero komunyon ng komunyon, pero nagnanakaw sa kanyang trabaho. Komunyon ng komunyon, pero chinichismis yung kanyang kasamahan. Simba ng simba, pero paglabas pa lang ng pinto ng simbahan, nakasimangot na. Minsan nga, may umuwing nanay galing sa simbahan. Pag uwi niya, pinagalitan niya yung mga anak niya lahat. At nagtataka yung anak. Sabi ng anak, saan ba galing si nanay at ganito kasungit? Galing sa simbahan, nagsimba. Ganon kapag kakomunyon lang tayo ng komunyon, pero hindi naman tayo kumakain ng salita ng Diyos. Kaya magkasama. Kaya nakikinig muna tayo ng salita ng Diyos. At yung pananampalataya natin, yun na bibigay sa atin ng tamang disposisyon para tanggapin ang banal na komunyon. Kaya nung sinabi ni Jesus na kanin ninyo ako bilang pagkaing nagbibigay buhay, literal at hindi literal. Literal dahil tatanggapin natin siya sa banal na komunyon. Hindi literal dahil kakainin natin siya sa pamagitan ng kanyang salitang pinagninilayan natin araw-araw. Nawa ay lumago tayo, maging ganap ang buhay natin sa pagkain natin kay Jesus sa kanyang salita at sa sakramento ng kanyang katawan. At sana nga makuha natin na araw-araw, kung may pagkakataon, makapagsimba sana tayo. Kung may pagkakataon. Kung hindi man, yung linggo, wag nating kakaligtaan. Ang linggo, hindi pwedeng hindi tayo nakapagsimba. Sa linggo, hindi pwede na hindi tayo nakapakinig, lalo na ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ka man makapunta sa simbahan araw-araw para tumanggap ng banal na komunyon, pero araw-araw dapat mong pakanin ang puso't kaluluwa mo ng salita ng Diyos. Kasi sa bahay, pwede tayong magnilay ng salita ng Diyos at yung mga pagbasa na ipinapahayag sa araw-araw na misa. Kaya nga walang araw na hindi natin pinapakain ang puso't kaluluwa natin ng Panginoong Jesus. Si Jesus ay pagkaing nagbibigay buhay sa kanyang salita at sa sakramento ng kanyang katawan. Lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos na sa kabutihan ng kanyang puso ay isinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagtanggap natin ng Eucharistia, ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ang kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling at nangailangan ng ating dasal. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Panginoon, busugin mo kami lagi ng pagkain ng iyong salita at ng pagkain ng sakramento ng iyong katawan, upang kami ay lumago sa aming pananampalataya at makasunod kami sa iyong mga atas at mga utos sa amin. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangit walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming paikinabang sa iyong paikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanhang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan mo. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal, nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak Na aawit ng kapuring ialay.
Pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit ako. Buong galak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan tungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At suminyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, humiyaw, magbunyi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa pag-ibig